criminals, no? We have the criminals according by Lombroso. So kasi nga, isa din sa pinag-aralan natin ang criminal according. Okay, that is criminals, no? According by Lombroso. Okay, kay Cesar Lombroso to kasi meron din siya classification of criminals, no? According by Cesar Lombroso. Okay, si Cesar Lombroso po natin is the father of modern criminology, as well as siya po yung founder of positivist theory natin. As well as okay, siya din po yung tinatawag nating founder ng Lomo Delinquente o tinatawag nating the criminal man. Okay? Dito sa ating criminals, according by Lombroso, ang tatanda natin dito una, meron tayong tinatawag dyan na yung born criminals. Okay? Huwag nating kakalimutan, sa kanya po yun pag sinabi po nating born criminals. Yan. Ito po ay tinatawag din po natin na mas kilala sa natin atavism. Kaya pag sinabing atavism, that is called born criminals po Okay. Now, ano po yung tatandaan sa born criminal? Sinasabi niya dito na yung ating criminal behavior daw, okay? Criminal behavior is, tandaan natin na criminal behavior is inherited. So, ibig sabihin, kabaliktaran siya sa sinasabi ni Edwin Sutherland sa kanyang differential association theory. Kasi sinabi ni Edwin Sutherland sa kanyang differential association theory that behavior is learned, not inherited. Dito naman sabi ni Cesar Lombroso na, alam nyo ba, na kapag commit ng krimen ng isang tao, it's because dahil sa kanyang, kumbaga, inheritance. It's because namamana po natin yung ating behavior. Parang sinabi dito ni Cesar Lombroso na kapag criminal yung parents mo, maaaring criminal ka din. Di medyo ma-judgmental din ng konti. Kasi nga, parang judgmental Hindi porkit criminal or nakakommit ng krimen yung parents mo is magiging criminal ka din. Okay, pero sabi niya dito, ganun ang nangyari kasi nga criminal behavior is inherited. Namamana daw natin yung ating criminal behavior. That is called born criminals according by Lombroso. And syempre, meron din tayong tinatawag naman dito na, syempre sabi niya, meron din tayong tinatawag na criminal by passion. Ang sabi naman ni Cesar Lombroso, sa sinasabi niyang criminal by passion, ang sabi niya dito, ito naman yung pagkakataon na kung bakit ang isang tao nakapag-commit ng krimen. Sabi niya dito, person commit a crime, commit a crime daw ang tao, it's because of what? Due to the fit grit of emotion. Commit a crime due to, dahilan po yan due to fit of great emotion. Ibig sabihin, ang isang tao nakapag-commit ng krimen dahil sa kanyang tindi ng galit, nagsisilo siya, or dahil sa kanyang dahil sa paghihiganti, dahil sa nagalit siya, bugso ng damdamin yung pinag-usapan dito dahil sa kanyang emosyon. That is called criminal by passion. Nakakommit ng krimen ng isang tao due to the fit of great emotion. That is called criminal by passion. That is board exam question po to, kaya wag natin kakalimutan. As well as, sinabi din mismo ni Cesar Lombroso, sa kanyang criminals according by Lombroso natin, sabi niya, na ang isang tao maaring makapag-commit din ng krimen, it's because meron siyang tinatawag na mental problems or mental difficulties that is considered insane criminals. Sabi niya, meron din tayong tinatawag na insane criminals. Ito yung pagkakataon ng isang tao na kapag-commit ng krimen, person commit a crime daw, person commit a crime. Commit a crime due to mental difficulties daw. Dahil daw sa ating mental difficulties, kaya nakapag-commit ng krimen ng isang tao dahil sa ating mga personality problems, dahil po sa ating mga internal factors, that is considered insane criminals po ang isang tao kapag meron po tayong internal conflict, kaya nakapag-commit ng krimen. Ang tawag doon is insane criminals. As well as, meron din namang sinasabi si Cesar Lombroso regarding naman sa sinasabi nating, maari ding makapag-commit ng krimen ang isang tao. Hindi lang dahil sa galit, hindi lang dahil sa namamana niya, at hindi rin dahil sa may problema sa pag-iisip. Meron din naman ang iba na kapag-commit ng krimen, it's because of lack of physical stamina or less of self-control. At yun ang tinatawag naman natin na which is criminaloid. Kaya pag ayaw mong masabihan ng criminaloid, edi taasan natin yung kontrol ng ating sarili. Kasi sabi niya dito, ang criminaloid, ito naman po yung mga tao. Person commit a crime, due to lack of physical stamina, and less of self-control. Like for example, inasar ka nga lang ng classmate mo na sinabi niya, walang ligo, bumunot ka agad ng kutsil tapos sinaksak mo. Hindi criminaloid ka kasi nga less of self-control na meron ka. That is called criminaloid. And syempre, lastly, sabi niya,
Meron ding mga tao na nakapagpo-commit ng krimen. Okay, ito ay criminological classification na hindi po siya legal. Ang sabi niya dito, kaya po nakapag-commit sila ng krimen or act, it's because naman po sa self-protection. Ang tawag naman po doon is pseudo-criminal. Pag sinabi natin mga pseudo-criminal, ito naman yung mga tao na sasabi natin nakapag-commit sila ng krimen or act, it's because of the self-protection. Gusto nilang depinsaan ng kanilang sarili or kanilang mga property, that's pseudo-criminal. That is considered what? Person yan, person commit a crime, okay, due to self-protection. Ayan, that is considered, no? Ulitin natin, that is considered the criminals according by Lambroso. So yan yung tatandaan natin, meron tayo dyan at born criminals, we have the criminal by passion, we have the innocent criminals, criminaloid, saka pseudo-criminals. Okay, so yun. Okay, banata natin yan para sa ating na board examination. Huwag natin kakalimutan yan.